Isang di umano'y LTO patrol officer nakuha ng video na tila nakikipampambuno sa isang delivery rider. Ayon sa rider, tinutukan rin daw siya ng baril at tinangay ang kanyang susi at cellphone. Sige, kwento mo. Ano ba nangyari? Nagde-deliver po ako nun, nasiraan po ako ng clutch. Tapos po, nagtanong po ako sa may nagtitinda po ng sisig kung saan po may nagpapagawa ng motor po sa malapit. Tapos di ko na po siya sinabi na tulungan niya ako, pero yung nagtulak po ako, sabi niya sakay ka na para mabilis ka na makapagpagawa ng motor, tapos makabiyahe ka na. Mabuti na lang daw at may isang kapwa rider na nagbagandang loob at tinulak ang kanyang motorsiklo. Pero ayon kay Raymond, habang binabaybay nila ang Luzon Highway, isang silver na SUV ang bumusina sa kanila. Busina po siya ng busina, tapos kinat niya po kami. Tapos biglang lumabas po doon sa may sasakyan niya, sabi sigaw ng sigaw. Tapos sabi niya, akin na yung lisensya niyo, di niyo ba alam na bawal yung ginagawa niyo? Matapos bumaba sa sasakyan, ang lalaki bigla raw itong nagpakilalang tauhan ng Land Transportation Office o LTO. Dito na raw hinuli ng lalaki si Raymond at pilit na kinukuhanan ng lisensya. Tapos kinuha po yung susi ng motor ko. Tapos yung sabi niya kukunin niya yung lisensya, tinanggi ko po yun. Tapos nung hindi yung tinanggi ko po yun, bumalik po yung sasakyan, kumuha po ng baril. Tapos nilagyan po ng magazine, tapos sabi kinasap. Hindi ko na po na-videoan. Ang mga sumunod na eksena nakuna ng cellphone video ng isang concerned citizen. Sa video, maririnig na sinabi ni Raymond na armado ng baril ang lalaki. Lang ba? May baril po ba? Sige po, may baril. Yan mo kaya, marami nakakita. Nung kayo nagtagpo ng pisikal, hindi naman doon nagwakas eh. Di ka lang naman pinitsirahan yan, di ka winasiwas, di ka sinalya. Naglabas pa yan ng baril eh. Opo. Di ba? Ano yung naramdaman mo nun? Yung time na naglabas po siya ng baril, so naano po, nanginig po yung ano ko po, katawan ko po. Kasi hindi ko po inaasahan eh. Yung mga napapanood ko po sa TV, baka mangyari din po kasi sa akin eh. Paano po yung nanay ko po? Wala na po yung tatay ko eh. Isinoli ng lalaki ang susi at lisensya ni Raymond. Pero ang cellphone na ginagamit niya sa pagnegosyo ay tinangay daw ni Sir Officer. Paano mo nagtapos yung tagpo na yon? Naisipan ko po kahit nanginginig po, kumuha po ako ng cellphone para videohan po siya. Tapos sinaagaw po ng asawa niya sa akin. Pagkabalik ng susi, sabi, kinuha niya po yung cellphone ko, tapos minato po sa kalsada. Tapos yun na po yung nangyari. Yan po yung pinipigilan ko po siya kasi hawak niya po yung cellphone ko, ayaw niya po ibigay. Yun na po yung binalibag niya po, tapos kinuha niya po. Nang makalis ang lalaki, dito na napaupo sa gilid ng kalsada si Raymond at wala nang nagawa kundi umiyak. Grabe naman po si kuya, yung may-ari ng kotse. Binagsak niya po yung cellphone, ayun o. Caught on cam ang pagtatalo ng isang SUV driver at rider sa Bulacan. Nagpakilalang LTO officer ang SUV driver at hinuli raw nito ang rider na nasiraan sa gitna ng kalsada. Pero bukod sa panghuhuli, kinuhanan din daw ng cellphone ng rider at hindi pala kontento ang driver. Kung yung makikita mga kapuso, sa mga sandaling ito'y pinipisikal na ng lalaking nakastripe, yung sinasabing LTO officer. Yung cellphone ni kuya, binalibag niya. Ay, dapat nabulin niya yung kuya. Lang ba? May baril po ba? Sige po, may baril. Yan mo kaya, marami nakakita na. Matapos ang insidente, agad na tumulog sa PNP San Jose del Monte, Bulacan ang rider na si Raymond. Ayon sa police report, nakasaad na nagkaroon ng matinding banta sa buhay ni Raymond matapos siyang harangin sa kalsada at subukan na kuhanan ng lisensya ng nagpakilalang LTO officer. August 15, na-verify po namin lahat ng detalye ng tao. Meron na rin kaming mga natanggap na information na itong tao is assigned as LTO officer. Ngayon, pagdating po namin, i-verify po namin doon para makuha po namin yung buong detalye. Kasama po yung biktima para maturo kung sino yun. Agad naman po niyang na-verify yung tao at itinuro sa amin. Ang lalaking nakaalitan ni Raymond kinilala ng mga pulis na si Gregorio Glean. Nakumpirma ng San Jose del Monte Police na isang administrative aide ng Land Transportation Office o LTO, San Jose del Monte, Bulacan si Gregorio. Nakalagay din sa police report na nakitaan ng baril sa tagiliran si Gregorio na nagdulot ng matinding takot kay Raymond.
Kasi as a public officer pa kumbaga, hindi nakasibilyang ka ma'am eh. Papakita mo yung baril eh, talagang matatakot. May threat din. Ang resibong hawak ni Raymond sa kanyang reklamo, ang viral video kung saan kitang-kita kung paanong pinipilit bawiin ni Raymond ang kinuhang susi at cellphone mula sa nagpakilalang LGO officer. Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng delivery rider na si Raymond Sario at ng LGO patrol officer na si Gregorio Glian sa opisina ng LGO. Sinasabi sa kasunduan na babayaran ni Gregorio ng danyo si Raymond na nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Kasama sa halagang ito ang pambayad sa cellphone na sinira at kinuha ni Gregorio. Wala pong namagitan sa amin. Wala naman po kami magagawa kasi email po niyang biktima rin po yun. Kaya nga po nung nagsabi na pinaakyat po namin sa aming hepe. Doon po na sinabi ng aming hepe kung gusto mo ba yung ganyang usapan nyo na yan, yung kasunduan nyo na yan. Na umagri naman po ata yung biktima. Kapalit ng halagang ibinigay kay Raymond ang kasunduang wala na siyang legal na reklamo na isasampa laban kay Gregorio at ang pagpapabura ng video ng pangyayari online. Matapos ang kasunduan, si Raymond hindi pa rin daw masaya sa nangyari. Sabi ko, kulang to. Kulang pa to sa halaga ng sa cellphone ko. Tapos nung araw na hindi po ako nakabiyahe dahil sa wala na akong cellphone. Tapos po yung trauma po na ginawa niya po sa akin. Yung mga ilang araw po, bumabalik po ako dun sa LTO para mapakiusapan ko po siya na kunin ko po yung mahingi ko po yung cellphone. Sabi niya po, kung gusto mo talaga kunin to, bilhin mo lang sa akin ng 20,000. Parang pinapatubos niya po sa akin. Naku po, mamang LTO officer, totoo ba ito? Sa tulong ng resibo, September 5, 2023, tuluyan ang nagsampa ng administrative complaint si Raymond laban kay Gregorio sa LTO main office. Yung ginawa mo sa akin, pagkuha mo ng baril sa sasakyan mo. At nito lamang September 13, 2023, muling nagkaharap sina Raymond at Gregorio sa PNP, San Jose del Monte, Bulacan. Dito na humingi ng tawad si Gregorio sa nagawa niya kay Raymond. Ako naman kasalanan ko yung sinira ko yung gamit niya, kaya willing naman ako na. Yun lang naman po hinihiling ko na yung pamilya ko po. Natatakot din kasi. Hindi, ba't matatakot? Magsabi ka kung magkano pa yung pwede natin itulong sa'yo, lapit ko na lang sa kanila, hihingi na lang din ako sa kanila. Parang tulong ko na lang din sa'yo. Para maayos na yan. Dahil po, isa din po akong anak na napakamanawin po sa magulang. Iintindihin ko po siya bilang tatay. Kasi tutusin lang, may mga anak din siya na umaasa sa kanya. Alam ko naman po yung mangyayari sa susunod dito kung ilalabang ko to. Baka sa kanya lahat mawala. Nagkaayos man ang dalawang panig pero hindi pa rin daw makalulusot sa kaso si Gregorio. Hindi siya related sa patrol, hindi rin siya part ng law enforcement at the time of the incident. Sa regional office po is pwede siyang mag-suspend for a period of 3 months. Na-file niyo siya sa central office, so pwedeng yung action na yon is not just for suspension but also for revocation. After hearing, for drafting na yung resolution, for signature na kung ano po ba, kung suspension ba or revocation ang maipapataw sa kanya because of the road rage incident. Depensa ni Gregorio. Pag overtake ko, huminto ako, bumaba ako. Umovertake na rin jeep. Nakita ngayon ako ng mga driver, kilala kasi ako eh. Sabi niya, "Sir, hulihin mo, kanina pa yan." Yung ginagawa nila, wala silang pakialam. Na bumubusina na kami, hindi kami pinapansin. Ma'am, siyempre bilang isang LTO, sila na rin mismo nakita ako, nilapitan ko. Paglapit ko sa kanila, sabi ko, bakit ganyan ang ginagawa nyo? Sir, nasira. Dapat hindi ganyan. Nagkukos kayo ng traffic. Sa huli, matinding pagsisisi ang nararamdaman ni Gregorio. Ngayon, humingi rin po ako ng, sabi ko, pasensya ka na kasi ikaw kasi. Pero kung binigay mo lang yung ORCR mo, tsaka yung lisensya mo, itatago ko lang. Kunwari, pinakita ko lang sa mga tao, dun sa mga driver na pag akala nila tinikitan kita, pero ibabalik ko rin, sabi ko. Inamin ni Gregorio na kinuha niya ang cellphone pero sira na daw ito. Bali, ang hinahanap niyang pilit, ma'am, yung nasira na binayaran ko. Wala na, ma'am, yun eh. Talagang tuluyan ng nasira talaga, ma'am. Totally na siya, nag-block na yung cellphone, ma'am. Yun naman kasi, ma'am, obligado, ma'am, dahil sinira ko, ma'am, talaga eh.
dahil nga doon sa naano na ako. Pero sir, kahit sira siya, hindi niyo pa rin po siya binigay? Kasi di ba cellphone niya pa rin yan, sir? Ma'am, kung ka ba, parang binayaran ko na kasi po, ma'am. Kaya hindi ko na rin inano sa kanya, ma'am. Binigay, ma'am. Sa bintang na naglabas daw ito ng baril, Wait lang pa. May baril po ba? The time, ma'am. Hindi, lagi po nakabulsa sa akin yan, ma'am. Binubulsa ko lang, ma'am. depensa niya. Binaril na ako, ma'am. Dahil di siguro sa mga na-apprehend ko na tao na bisa nakakahuli ako na medyo mabigat yung violation. Pero ano pa naman yun, ma'am, medyo matagal-tagal na rin. Sana yung mga ganun po, sana tulungan na lang po natin kung ano man po may problema sa nangyari sa kalsada. Tatanungin po agad natin ang problema. Maraming salamat po sa GMA. Tsaka po sa resibo po. Grabe naman po si kuya, yung may-ari ng kotse. Binagsak niya po yung cellphone. Ayun o. Walang sino man ang may karapatang manakit at mang-abuso ng kapwa, lalo na kung ikay may posisyon na dapat pinagkakatiwalaan at magbibigay proteksyon sa publiko.